Duterte Youth currently ranks second in the party list race. Now let's get some reactions from the group's chairman, Ronald Cardema. Magandang umaga po, Chairman. Shall I call you that? Sir Ronald Cardema. Good morning, sir, ma'am. Thank you for joining us today. First, tell us po more about your role as chairman po nitong Duterte Youth. Yes, tayo po ang leader ng Duterte Youth Party List at nagsiset ng mga policies na ating i-advocate po para sa ating mga kabataan at para sa bansa. Now, secondly, let's get right to it. No, you got over 2 million votes, no, and around at least 5%, which supposedly guarantees you 2 seats. Now, ano po ang reaction nyo dito? Did you expect this? Actually, we expected it because during the surveys last January, talagang nasa top 1, top 2, top 3 tayo. Tapos noong February, top 2 rin po tayo. And noong March po, top 2 at top 1 rin po tayo. Tapos noong April, minsan nagta-top 1 tayo. So we are expecting na nasa top 5 po talaga tayo. Ayun. Oh, go ahead. Yeah, first and foremost po, para lang po din sa kaalaman po ng ating audience, ano bang ginagawa ng Duterte Youth Party List? Kasi ang alam natin, di ba, pag nasa party list ka, dapat you represent the marginalized sector and also yung advokasya ng isang party list. Can you tell us more about it, sir? Yes, ang meaning po ng Duterte, dun sa Duterte Youth Party List is duty to empower the Republic through the enlightenment of the Youth Party List. So yun ang meaning natin. So we are advocating na ang ating mga kabataan ay maging disiplinado, maging nation builders. At alam niyo po sa Kongreso, 2 Kongreso na tayo nakaupo, ang masasabi natin, tayo lang ang nagpapanukalang batas para ibalik yung death penalty para sa mga rapist, kidnapper, terrorist, and mga kurakot sa gobyerno. Walang ibang gumagawa nun sa ating gobyerno. And tayo lang rin na nakikipagdebate, nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso, and we are focusing on our youth leaders, mga SK leaders, mga kadete ng ating mga ROTC, PMA, PNPA, at yung mga makakatulong sa kabataang Pilipino para sila ay maging disiplinado. Yeah, this coming next 2 years po, since also you're representing the youth, no, ano po ang plano nyo in terms of sa education sector na nagkakaroon ng, some sort of crisis dahil may mga learning, bumababa tayo sa mga learning ranking? Alam nyo, isang i-check natin sa DepEd, bakit ba, di ba nagkakaroon daw ng anomaly dyan sa mga procurement? Minsan, alam nyo, masabi ko sa inyo, galing sa Kongreso, maraming kongresista ang nabibisi sa pagpapagawa, pag-identify ng classroom, pagpapatayo ng classroom. Masabi ko nga sa inyo, bakit yung ibang kongresista busy pamimigay ng ayuda, hindi naman social welfare development officer ang mga congressmen? Bakit yung ibang kongresista busy sa pag-identify sa mga karsada, tulay, at building na ipapatayo, mga classroom, hindi naman sila engineer? Dapat siguro, ibigay na lang yung pondo doon sa mga departamentong yon at sila na ang bahala. Kasi pag nakikialam ang mga kongresista, doon na tayo nagtataka. Yung ibang kongresista, sila na may-ari ng mismong construction company na nagtatayo. So, yun ang masabi natin. Tayo lang ang nagsasalita patungkol sa ganyang bagay. Okay. It's so ironic. I can see, Sir Ronald, you said that you guys are representing the youth, and yet, ang National Coordinator of the Youth Advocates for Climate Change of the Philippines at yung mga taga PUP student and UP students, they filed, sila yung mga petitioners, they filed the disqualification case against Duterte Youth Party List for red tagging. Your comment on that? Yan, masabi ko sa inyo, wala yan, hausaw na kaso yan. Bakit? Noong 2019, final na nila yan. Pangalawa, nire-red tag ko daw sila, I was a member of Kabataan Party List and LFS, League of Filipino Students in UP. Kaya nga, kung mapapansin niyo sa buong gobyerno ng Pilipinas, yung ibang mga taga-gobyerno, baka doon bumabanat, minsan nakaka-red tag sila kasi nagkakamali sila ng tag. Pero pag ako ang debate ng mga makakaliwa, hindi ko nila lahat kasi alam ko kung sino talagang nag-NPA na mga miyembro namin sa Kabataan Party List. Dati nila ako miyembro eh. Tapos actually in my batch in Kabataan Party List in UP Los Baños, 3 sa batchmate ko sa Kabataan Party List patay na sa NPA. Kaya kapag ako yung nagsasalita patungkol dyan,
dinadirect ko kung sino talaga yung mga miyembro namin sa Kabataan Party List dati na namamatay as NPA. If you tell the actual names of the members na nag-NPA, eh hindi red tagging yun kasi katotohanan yun eh. I have all the proof from the Armed Forces and the PNP kung sino talaga. Pag sinabi ng isang tao na lahat ng miyembro ng Kabataan Party List NPA, yun mali yun. That is plain red tagging, di ba? Pero pag sinabi ko mismo yung pangalan ng namatay na NPA, na miyembro namin sa Kabataan Party List dati, that is not red tagging, that is the truth. So, meron po kayong ebidensya doon po sa mga nasabi nyo po na, yung sinasabi po against you na nagre-red tag daw po kayo, and that's the very case that they filed na sa ano po, sa COMELEC o sa Supreme Court po ba? Na final po nila, na ano po kayo na, yun nga po, pinapa-disqualify po ang Duterte Youth. Alam nyo, masabi ko sa inyo, sa dami na ng kasong na-handle ko, hindi importante ang kaso. Kasi, for example, kayong dalawa, nakaaway nyo yung kapitbahay nyo kasi lagi kayo nasa TV. Kasuhan kayo agad ng unlawful utterance. O may kaso na kayo, di ba? But is that the truth? That is not the truth, di ba? Yang kinakaso nilang nagre-red tag daw ako, alam nyo, mangyayari this Friday. Dahil kakasabi nilang nagre-red tag ako, I will formally file a disqualification case against Kabataan Party List. And nandun sa disqualification case, yung mismong mga representatives ng Kabataan Party List like Raul Manuel and Sara Elago na meron silang picture dun sa members nila na napatay na mismo as NPA. I will not, hindi ko sinasabi na lahat ng miyembro ay NPA. That is not true. Pero yung ikaw, congressman ka ng Kabataan Party List, tapos meron kang kasamang Kabataan Party List member mo sa picture, kayo nag-upload, tapos yung kasama mo, napatay bilang NPA terrorist, yun ang mga examples ko sa disqualification case ko kasi meron kaming proof. Picture lang? Na meron, Picture po yung basehan po natin, tama po ba? Picture na nagrarally silang dalawa na merong flag ng Kabataan Party List, tapos napatay yung kasama nila doon sa picture nila mismo, selfie nila na napatay yun as NPA, syempre that tells something, di ba? Hindi naman makakalapit kahit sinong kabataang aktivista dun sa mga congressman ng Kabataan Party List if they are not members or close during a rally, di ba? So Friday, clarify ko lang pa-file nyo. Anong specific case po i-file natin? In katulad nung final sa akin, kasi pwede kang ma-disqualify sa party list system if you are promoting violence. So, yun ang kinaso nila sa akin, actually. I am promoting violence daw against activists. Yun nga po yung tag po kasi sa Duterte Youth, anti-left daw po kayo. Ngayong Friday, ipa-file ko mismo yung mismong namatay bilang NPA na kasama nila. Kasi that is not anymore promoting violence, that is doing violence, di ba? Okay, so I want to go back also dun po sa sinasabi nung iba na ang Duterte Youth daw po ay may ties sa political dynasty. Ano po ang comment niyo that? Because ang inyo pong asawa, if I'm not mistaken, tumakbo po sa provincial board as a provincial board member sa Laguna. Okay. A sister, sorry. And then yung wife po ninyo, yun nga po, party list representative. Your comment on that? Actually, hausaw yan eh. Isa lang naman Cardema nakaupo at any given time eh. Paano naging dynasty yun? There's no Cardema dynasty. Isa lang lagi nakaupo. So, ang masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List, ang nominees niya Congresswoman Cardema, 26 years old from UP. Incoming Congressman Berlin Lingua, 26 years old from Philippine National Police Academy, PNPA, kaklase ng mga police officers. And our third nominee, incoming Congressman Ron Bawalan, 26 years old from Philippine Military Academy, PMA, kaklase ng mga tenyente ng Army, Air Force, Navy. If we are a dynasty, edi sana inupo ko na lang lahat ng kamag-anak ko doon. Pero we are giving our seats to youth leaders who are scholars of the people. Diba? Pinag-aral ng taong bayan sa UP, PMA at PNPA, at ngayon maglilingkod para sa inyo. Okay. So ito pong pagkandidato po ng for provincial board member, kayo po yun pala. Sorry, hindi ko nakita. Ako yun. Kayo yun. Nanalo po ba kayo? Hindi ko pa po nakita natalo po kayo. Yung asawa po ninyo siya yun sa for Calamba City Council. Yes, hindi kami panalo. Okay. So, at least we're clear on that, di ba?
kung panalo kami. Kandidato lang naman kami. Ngayon lang ako nakarinig ng tinawag ng dynasty dahil tumakbo lang. Okay, sige. Aside from that, ano pa po yung mga legislative agenda na abangan natin mula sa Duterte Youth? Yes, for the next 3 years. Yan, unang-una, hindi nyo natanong, hindi to agenda, pero hindi to legislative agenda, but we are the ones who tried to file the impeachment case against President Bongbong Marcos last week. Kaya lang hindi tinanggap ng House Secretary General yung impeachment complaint. We are filing this impeachment because we believe meron dapat managot dun sa pagkakapadala kay Pangulong Duterte sa foreigners, sa ICC. So, maliban dyan, yun nga, sinabi ko, we are filing itong death penalty bill patungkol sa mga rapists, kidnappers, heinous criminals, mga kurakot sa gobyerno. Alam nyo, dito sa Pilipinas, nakasanayan na natin na maraming kurakot eh. Parang norm na siya. Diba? Yung nagsasalita against corruption, siya pa yung outsider. So, hindi natin nare-realize, being a plunderer and being a corrupt official of the government is a crime. Diba? So, we are filing the death penalty for that. Dapat kasi merong nagsasalita lagi about corruption eh. Ang narinig ko lang nagsasalita, si Mayor Magalong dito sa Baguio City. So, dapat natin tulungan man lang yung mga nagfa-file o nag-a-advocate against corruption and plunder. Yung sa po impeachment against President Bongbong Marcos, no, na sabing itutuloy nyo, are you filing it this Congress o hihintayin nyo po yung next composition ng Congress, yung upcoming 20th Congress? So, we tried to file it last week dito sa 19th Congress, kaya lang ayaw tanggapin ng Office of the SecGen kasi daw wala daw si SecGen. Tapos ngayong weekend na to, ang daming nagsuggest sa amin na we just file it on SONA, on the opening of the 20th Congress para pasok doon sa next Congress. Okay, at least we're clear on that. With that, maraming salamat po sa inyong oras sa Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Thank you po, sir, ma'am. God bless po.